Dear Papa Tirso, magandang araw po sa lahat. Heto na naman ang inyong Papa Tirso para sa isang kwento ng buhay. Huwag po ninyong kalimutang maghugas ng kamay bago kumain at maghugas ng uling kamay pagkatapos kumain. May kasabihan po tayo, ang lumakad ng matulin, sa simbahan din ang tuloy. Ako po si Robert, 28 taong gulang, nakatira dito sa Barangay Candating, Arayat, Pampanga, malapit sa nasirang flood control. Mayroon po akong kababata, itago na lang natin siya sa pangalang Bogart. Kapitbahay ko po siya at katulad din namin, ikaw sa buhay. Noong bata pa kami, ang kinakain po ng pamilya nila ay metal. Metal bush ng ampalaya, metal bush ng kamote, at iba pa. 24 po sila magkakapatid dahil baog daw po ang kanyang ama. Ang pinakabunso ay parang daga na lamang sa liit. Lagi po kaming lumiliban ni Bogart sa school dahil palagi siyang nasa bukid upang tulungan ang kanyang ama sa kanilang bukirin. Hindi naglaon, nagalit ang guro namin na si Miss Tapia kay Bogart. Kaya isang araw, pinatawag po ang magulang ni Bogart at pati si Bogart. Sinabi ng masungit na guro sa ina ni Bogart na ang inyong pong anak ay pala absent. Bukod dito, napakabobo niya. Napaiyak po ang ina ni Bogart. Naawa po ako sa aking nakita. Kitang-kita sa kanyang muka ang pagkapahiya, Papa Tirso. Dahil sa pagkapahiya, minabuti ng ina na hindi napapasukin si Bogart. Nilipat po siya sa ibang paaralan ang kanyang anak sa Batasan Elementary School, dito pa rin sa Arayat, Pampanga. Pagkalipas ng 20 taon, to make the story short, Papa Tirso, nagkasakit po ang guro. Hindi na kaya ng angioplasty, kaya kailangang ma-bypass. Napakalaki po ng gastos. Sa kabutiang palad ay may isang doktor na nag-volunteer. Sa madalit sabi, naoperahan po ang guro na si Miss Tapia. Noong puntahan po ng doktor, si Miss Tapia sa recovery room. Pagkakita po ni Miss Tapia sa doktor, nanlaki po ang kanyang mata, Papa Tirso. Napaiyak ang guro. Pero pagkatapos po ng isang oras, bigla pong namatay ang guro. Nakakalungkot. Nung tingnan po sa CCTV kung bakit ito namatay samantalang successful naman ang operation, mayroon po palang nag-charge ng cellphone at binunot ang aparatus para sa respirator. Nung makita po at siyasatin ng mga pulis kung sino ang nakabunot, doon po nila natuklasan na ang bumunot o nakabunot ng respirator ay walang iba kundi ang aming kaklaseng napakabobo na si Bogart. Ang masasabi ko lang sa iyong kaibigan, Robert, sabihin mo sa kanya, kumain ng atis, pampaganda ng kutis. Kumain ng itlog upang siya'y bumilog. Kumain ng kalabasa, lilinaw ang mata. Kumain ng talong, titirik ang mata. At kumain ng mani, titirik ang talong. Muli ang inyong lingkod, Papa Tirso. Amazing! Muli po, sa susunod na ating episode, lagi po kayong tumutok. Maraming salamat po. Geng, geng.